ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, presyo ng mga bilog na prutas tumaas na. Pero ang mga bilihin sa supermarkets na tili pa ring stable. Naglabas sila ng bagong suggested retail price for Noche Buena item noong bago magpasko. Nandun ngayon, hindi naman nagbabago pa. Nationwide, red alert ikinasa ng Bureau of Fire Protection sa pagsalubong sa bagong taon. Bilang naman naputukan, inaasahang tataas pa. Handa po ang buong person ng Bureau of Fire Protection, hindi lamang po dito sa National Capital Region, kundi sa buong Pilipinas. Ngayon na nga po ang bisperas ng bagong taon at bukas bagong taon. Ito po ang mga araw kung saan mas marami po ang gagamit ng paputok. Palasyo nakabantay sa nakaambang fiscal cliff sa Amerika. Sana ay makatuklas sila ng compromise agreement at makaiwas sila doon sa pagbagsak sa tinatawag na fiscal cliff dahil marami pong bansang maapektuhan, kabilang na rin po ang ating bansa. Malacanang inakusahang ginapang ang Korte Suprema para ibasura ng dakdang paghahain sana ng petisyon ng simbahan kontra sa RH Law. Pag ang Supreme Court ay binubuo ng mga kautin, ng mga tao, tinakot, natatakot, ay talo na yun. And I heard already some of the justices na sabi na nilapitan na sila. Nakausap na sila, hindi ng Malacanang. Headlines. Business natin, ang presyo ng LPG may rollback. Headlines. At sa ibang dagat, U.S. Secretary of State Hillary Clinton inoobserbahan dahil ho sa blood clot. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po tayo ngayon ng Lunes, huling araw sa buwan ng Disyembre at sa taong 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live pa rin sa 747 RMN Bacolod, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DXPR 603 RMN Pagadian. Live international by www.rmnnews.com, WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Kasama Tomas po ng 5 hanggang 30 piso ang presyo ng ilang bilog na prutas ngayong pong bisperas ng bagong taon. Kabilang sa mga nagmahal na ang ubas. Dating 180 piso kada kilo, ngayon pumapalo na sa 220. Ang longgan naman na dating 150 kada kilo ay mabibili na sa 180.
Ang kada peraso naman ng malalaking mansanas ay tumaas na ng 15 pesos mula sa dating 10 piso. Ang bawat peraso ng orange ay 10 ang isa. Ang peras ay 25 pesos kada peraso. Yung kiat-kiat ay nasa 50 kada kilo at ang dalandan ay 50 rin kada kilo. Bagya naman bumaba ang presyo ng mga local fruits. Kabilang po dyan yung kaimito na dating nasa 40 pesos kada kilo. Ngayon nasa 30 pesos na lamang. Habang napako naman sa 20 pesos kada kilo ang Chico mula sa dating 40. Nananatili pa rin stable o walang paggalaw sa presyo naman ng mga bilihin ang matatagpuan sa mga supermarkets ngayong pagsalubong ng bagong taon. Sa interview ng RMN kay Federico Ples, Secretary General ng Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI, hanggang ngayon po hindi pa rin nagbabago ang mga presyo ng pang-medya noche items. Pati na rin sa nilabas na Suggested Retail Price o SRP ng Department of Trade and Industry bago magpasko. Tiniyak din ni Ples na sapat ang supply ng mga paon ng bilihin sa mga supermarkets ngayong bagong taon dahil na rin sa mas patok daw ho talaga yung mga bilog na prutas. Ang sinusunod namin, yung Suggested Retail Price, DTI. Naglabas sila ng bagong Suggested Retail Price for Noche Buena item noong bago magpasko. Nandun ngayon, hindi naman nagbabago pa. Maraming supply. At yung mga prutas na bilog ang binibili ngayon, dahil traditional yan na pag-iwalay ng taon, yung mga prutas kang bilog sa lamesa mo. Sa ngayon, umiiral ang price freeze. Sa mga lugar hong nasa ilalim naman state of calamity na salanta ng bagyong Pablo at Quinta. Naka-full red alert ang Bureau of Fire Protection sa buong bansa ngayon sa pagsalubong po ng bagong taon. Sa interview ng RMN kay BFP NCR Director Chief Superintendent Santiago Laguna ay buong puwersa ho ng fire protection na nakahanda kung saan kinansila na rin ang lahat ng leave ng kanilang mga personnel para mabilis na makapag-responde sakali mang magkasunog. Nakahanda po ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection, hindi lamang po dito sa National Capital Region, kundi sa buong Pilipinas. Sila po ay naka-full red alert. Lahat ng ating mga fire trucks ay nakakondisyon upang sa ganun, kung mayroon mang emergencies, ay kaagad-agad ang kakaresponde. Pakikipag-ugnayan natin sa Manila Water na sa ganun, kung may sunog, ay palakasan nila ang pressure sa mga fire hydrants. Bukod dito, tinakdin ni Laguna na puno ng tubig ang lahat ng kanilang mga fire trucks kung saan ay pag-ugnayan na rin sila sa mga water utilities para tumulong sakali mang maubusan sila ng laman. Kanina umaga po ay nagsagawa na rin ng motorcade ang BFP sa lungsod ng Maynila para ipalala na huwag na magpapaputok para makaiwas din naman sa sunog. Sumampa na sa halos 200 ang bilang na mga tinamaan ng paputok. 12 oras sa pagsalubong ng bagong taon. Sa interview ng RMN kay DOH ASEC Eric Tayag, kinumpirma niyang nasa 186 na ang mga naputukan. Karamihan po dyan pawang mga biktima ng pikulo na kadalasang tinatangkilik naman ng mga bata. Pinakamarami pa rin sa mga biktima ng paputok ay naitala sa NCR na may 91 o kay 49%. Ayon po kay Tayag, bagamat bumaba ng 20% ang bilang nito kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon, inaasang lolobo pa rin ang bilang nito sa oras ng putukan at pagkatapos ng pagsalubong ng bagong taon. Isang taon, nakita namin na 75% ng mga napuputukan ay New Year's Eve pa rin at New Year's Day nangyayari. So, ibig sabihin, yung mga naputukan ngayon ay maaaring walang kinalaman sa maging kahinat na ng bilang natin. Sapagkat ngayon na nga po ang bisperas ng bagong taon at bukas bagong taon, ito po ang mga araw kung saan mas marami po ang gagamit ng paputok, kaya mas marami po ang maaaring madagdag sa bilang ng ating mga nadidiscuss. Samantala, bagamat hinihimok po ng DOH ang publiko na iwasan ng paputok, hinikahit naman nila ang mga naputokan na wag nang mag-self-medication na posibleng humantong pa sa kapahamakan. Mamayang gabi muli maglilibot ang DOH sa mga pamanay ospital sa bansa para ma-check ang kahandaan naman ito sa pagtugon sa mga biktima ng paputok. At bukas, January 1, kanila pong ilalabas ang resulta ng kampanyang APIR o yun pong Aksyon Paputok Injury Reduction Program. Nakabantay ngayon mga kasama ang palasyo ng Malacanang kaugnay naman sa nangyayaring pagpupulong ng mamambabatas doon sa Estados Unidos hinggil po sa nakambang fiscal cliff.
Napatid na sa oras kasi na hindi makabuo ng compromise agreement ang mga senador at kongresista, ay sisirit pagsapit ng January 1 ang singil ng buwis na babayaran ng mga mamamayan sa Amerika at magpapatupad naman ng spending cuts ang gobyerno. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma, umaasa po hindi daw babagsak sa fiscal cliff ang gobyerno ng Amerika dahil apektado pa rin ito ang pambansang ekonomiya, lalo na't isa ang US sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Ayon kay Coloma, kapag naipatupad na ito ay maaaring mabawasan ng higit kumilang o kumulang sa 1% ang gross domestic product ng Pilipinas dahil sa pinangangambahang muling malaglag sa resesyon ang US. Ngayon, binabantayan natin yung fiscal cliff sa bansang Estados Unidos sapagkat ayon sa mga projection, pwedeng umabot sa halos a little less than 1% ang magiging epekto nito na kabawasan sa ating GDP, no? Kung ito ay matutuloy. Ang pangunahin pong epekto ay maaring mag-slow down, no? Yung ekonomiya ng Estados Unidos. Ito po ay isa sa ating pinakamalaking trading partner, no? At malaki rin pong pinagdadaluyan ng ating mga export products. Kaya hindi po is nating maganap yan at sana po ay mabigyan ng katanggap-tanggap na solusyon yung problemang yan. Sa ngayon ay ramdam na sa mga stock market sa buong mundo ang pangamba kaugnay sa fiscal cliff. At panghuli, nilapitan na raw ng Malacanang ang mga maestrado ng Korte Suprema kahit malabo nang iapila pa ng mga obispo ang Reproductive Health Law. Yan ang binulgar mga kasama ni Lipa Archbishop Ramon Argilles sa interview ng RMN. Kaugnay po sa pag-urong na ito na iakyat pa sa Supreme Court ang issue sa RH Law. Ayon kay Argilles, ilan sa mga maestrado ang kinausap na ng Malacanang para hindi katigan sakalin mang magtuloy yung pag-akyat nila sa SC, kung saan ay natatakot anya mga SC justices sa banta ng impeachment laban sa kanila. Sabi ko, pag ang Supreme Court ay binubuo ng mga kautin, ng mga tao, tinakot, natatakot, ay talo na yun. Talo na yung aming kung mag-petition man. No? Sapagkat hindi ito yung according to kung anong tama, kundi kung ano ang palo. And I heard already some of the justices na sabi na nilapitan na sila. Nakausap na sila, hindi ng Malacanang, na pinepresyo na sila. Kaya ngayon pa, alam na nila ang next step, kaya inuunahan na nila. At ang mga iba naman justices, siyempre matatakot, ma-impeach sila. Madali na siyang ma-impeach dahil Congress nga ay yes Congress . Ngunit sa kanila, kabila po nito, nilinaw ni Argilles na patuloy ang kanilang laban kontra sa RH Law, lalo na't alam nila na may naganap na dayaan sa pagkakapasa nito sa Kamara. Ang gate ni Argilles, bagamat hindi naaapila ang mga obispo, tuloy pa rin ang pagsusulong na ilang grupo na idulog sa Korte Suprema na sabing batas. Kasabay niyan, hindi naman tinanggap ng alagad ng simbahan yung alok ng palasyo na magkaisa na, hanggat hindi tinatanggap ni Paulong Aquino na nagkamali ito. Hindi ho kami pwede makipagkaisa kung papatay ng mga hindi pa sinisilang. Bawal yun ng Diyos . Hindi kami magkakaisa kung sasabihin nila pwede na ang mag-asawa ang lalaki at lalaki. Hindi kami pwede magkaisa kapag sinabi na pwede mag-divorce ang mag-asawa. Ay muli yan. Kaya hindi pwede magkaisa sa ganun. Ang nangyayari ho ngayon, natalo ka naman, kaya isupport naman yung aming mga maling ginagawa. Hindi reconciliation yun. Reconciliation is based on truth. Reconciliation is based on contrition. Ako'y may reconciliation sa tao na inaamin ko ako nagkamali. Kaya dahil magkasundo na tayo, so we will make all things possible na yung tama ang umiral. RMN News Nationwide. Rollback naman sa presyo ng LPG ang LPGMA. Yan ho yung LPG Marketers Association. Ito sa kabila ng dagdag presyo na pabaon na ilang kumpanya na langis sa mga motorista ngayong bagong taon. Epektibo mamayang hating gabi, 2 piso kada kilo, 22 pesos kada 11 kilo ng tangke ang rollback sa LPG na sasalubong sa publiko. RMN News Abroad. Sa Amerika, inoobserbahan ngayon sa New York Presbyterian Hospital si US Secretary of State Hillary Clinton. Mangarang magkaroon ng blood clot. Nadiskubre ang blood clot nang sumilalim sa follow-up exam ang top US diplomat. Binigyan na po na anti-coagulant treatment si Clinton at obserbahan pa sa ng 48 oras kabilang na ay iba pang kondisyon niya na may kaugnayan sa kanyang pagkatumba. Matatandaan noong nakaraang linggo, naalog ang utak ni Clinton na ito'y mahimatay dulot ng matinding dehydration, bunsod naman ang dinanas niyang stomach virus. Live mga kasama mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Huling edisyon ngayon pong taong 2012, December 31, 2012. Sana po ni kasamang Weng de la Peña. Susunod na rin sa mga taga-Bacolod ang RMN News Diretso Balitang Bacolod DYSB 747.
Ako si Buddy Overas. Dito pa rin tayo sama-sama sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ang RMN, radyo mo nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News